Magandang buhay at magandang araw mga bata. Ako nga pala ngayon ang inyong guro, si Ma'am Audrey Grace M. Capioso. Ating tatalakayin ngayon ang asignaturang Araling Panlipunan. Tayo na ngayon ay sa ikaapat na markahan at sa ikalawang linggo. Ito po ay nababase sa ating MELCS or tinatawag natin Most Essential Learning Competencies na ibinaba ng kagawaran ng ating edukasyon. So, sa araling ito, inaasahang matutukoy ang iba pang tao na naglilingkod at ang kanilang kahalagahan sa lipunan. Ngayon din, matututuhan mo at matutunan nating lahat ang kalagahan ng mga paglilingkod o serbisyo ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga kasapi sa komunidad. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yumuko po ang bawat isa sa atin. Alright. Meron po akong mga larawan. Larawan na may pangalang essential at non-essential. Ano po ba ang makikita ninyo sa larawang ito? Tama. Sila po ay mga trabahador or mga taong may kanya-kanyang tungkulin sa ating komunidad. Bakit kaya may tinatawag tayong essential at non-essential workers? Okay, very good po. Posibleng ang mga essential ay sila yung mga manggagawa na tama, kailangan po natin sa araw. At ang mga non-essential naman, sila naman yung mga manggagawa na tumutulong sa mga essential workers. Ano pa? Yes, ito din ay larawan ng ano? Tama, larawan ng doktor, larawan ng pulis, larawan ng bumbero, larawan ng guro, at larawan ng city worker or mga taong gumagabay sa kalsada. Okay. May mga tao ring nagbibigay ng paglilingkod sa ating komunidad na nakakatugon sa pangunahing pangangailangan ng mga kasapi ng komunidad. At sila po ang mga taong ating kaduwang sa komunidad. Sila ay nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating komunidad. Mayroon din na para sa kaligtasan at kalinisan ng ating komunidad. May mga nagbibigay ng lingkod para sa kalusugan ng komunidad. Tama po. May mga tao ring nagbibigay ng lingkod at pangunahing pangangailangan. Gusto nyo bang makilala sila? Tara na, kilalanin natin sila. Unang-una, ano po ito ang nasa larawan? Sino-sino po sila? Tama, sila po ay natawag nating mga magsasaka. Ano ang gawain ng isang magsasaka? Nagtatanim ng halaman upang mapagkunan ng ating pagkain. Kasi kapag wala ang magsasaka, wala rin tayong makakain. Wala rin tayong bigas na mabibili sa pamilihan. Kung kaya't kinakailangan natin na magkaroon ng magsasaka sa lipunan o komunidad. Ang pangalawa, very good, siya ay isang karpintero. Ano naman ginagawa ng karpintero? Gumagawa at nagkukumpuni ng mga bahay, gusali at iba pang tirahan ng mga tao. Kasi kapag walang karpintero, hindi mabubuo ang isang gusali at ang ating bahay. So, kinakailangan natin ng isang karpintero upang magkumpuni ng mga bahay at gusali. Pangatlo, sino po siya? Tama po, isa po siyang guro. Ano naman ang ginagawa ng isang guro? Nagtuturo sa mga mag-aaral upang matuto sa iba't ibang asignatura at kagandahang asal. Kumbaga, ang guro
ay inyong pangalawang nanay. Kung may nanay kayo sa bahay, may nanay din kayo dito sa paaralan. At yun ang inyong mga guro. Ano tinuturo ng guro? Tama, asignatura at ang kagandahang asal. Kung kaya't ang guro minsan ay nagdidisiplina din po sa inyo. Hindi lamang po ang inyong mga magulang. Susunod na larawan. Yes, tubero or plumber na tinatawag natin. Siya ang taga-ayos at taga-kumpuni ng linya ng tubig patungo sa mga tahanan at iba pang gusali. Kasi kapag wala sila, hindi rin tayo marunong, di ba? Hindi rin tayo marunong magkumpuni ng mga sirang tubo or linya ng tubig. Kung kaya't kinakailangan natin ng tubero. Sunod, siya isang doktor. Anong ginagawa ng doktor? Tama, tagagamot ng sakit or nagbibigay ng serbisyo ng panggagamot sa mga taong may sakit. Tama po. Next. Very good. Siya isang nurse. Ang nurse naman ay tumutulong sa doktor sa pangangalaga ng may sakit. Kumbaga, ang nurse ay katuwang ng doktor sa hospital. Kasi kapag ang doktor lamang ang nasa hospital, hindi po kaya ng doktor gampanan or gamutin lahat ng mga taong may sakit. Kaya niya nga gamutin, pero hindi niya naman kayang alagaan. Kasi nga, nag-iisa lang siya, ilan ang pasyente, di ba po? So, kinakailangan niya ng katuwang. Ito ay ang nurse. Next, barangay health workers. Ano naman ang ginagawa ng barangay health worker? Umiikot sa komunidad upang ipaalam ang impormasyong pangkalusugan. Kung kaya't may umiikot po sa inyong mga bahay at nagsasabing magpabakuna kayo ng tungkol sa mga tigdas, tungkol sa polio, at marami pang iba, 'di ba? Kung may mga kapatid kayong mga maliliit, umiikot ang barangay health worker sa kabahayan at ilista ang inyong pangalan at sinasabihan kayo na pumunta kayo sa ganitong araw at ganitong petsa dahil magpapabakuna ang inyong maliit na kapatid. Ganun po ang ginagawa ng ating barangay health worker. Hindi po natin sila masyadong nakikilala, pero sa ngayon, alam nyo na po na sila po ay tinatawag na Barangay Health Worker or BHW. Next, sino naman po sila? Tama, tagawalis ng kalsada o tinatawag nating Metro Aid or Caminero sa Tagalog. Tandaan po tawag sa kanila sa Tagalog ay Caminero. Sa Ingles naman, Metro Aid. Sila ang naglilinis ng kalsada at daan upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran ng ating komunidad. Kasi nga tayong mga tao, tapon dito, tapon doon. Hindi man lang natin nakita ang malaking basurahan na nasa harap na po natin. Tama po ako. Diba po? Kasi kapag walang kaminero, siguro malamang tambak-tambak na po ang basura sa ating kalsada. Kahit na mismo sa ating harapan or harap ng ating bahay. Kung kaya matuto po tayong ilagay sa tamang basurahan ang ating mga basura. Kapag walang nakitang basurahan, ibulsa po muna ang basura at saka itapon kapag may nakita na pong basurahan at huwag po ikalat sa mga daan. Naintindihan po ba? Very good. Next na larawan. Katuwang ng kaminero ang basurero. Siyempre naman, alangan naman itambak lang ng kaminero ang kanilang mga basura dyan sa gilid. Kundi kukunin talaga po yun ng basurero. Ano naman ang ginagawa ng basurero?
namamahala sa pagkuha at pagtapon ng basura. Kung kaya't hindi namamaho at nangangamoy ang ating mga basura dahil kinukolekta po ito ng mga basurero. Saan po nila ito dinadala? Dinadala po nila ito sa isang malaking lupain o tinatawag natin na sanitary landfill. Doon nila tinatambak lahat ng basura. Nakita niyong payatas o tinatawag nating Smoky Mountain. Diyan po. Pero hindi lamang diyan po nila dinadala ang basura dahil meron na rin po tayong iba't ibang sanitary landfill sa iba't ibang lugar upang matugunan ng mga basurero ang pangangailangan po ng bawat isa sa ating komunidad. Next. Sila naman ay mga taga-apula ng apoy o tinatawag natin mga bombero. Ano naman ang gawain ng bombero? Tumutulong sa pagsugpo ng apoy sa mga nasusunog na bahayan, gusali at iba pa. Kung walang bombero, sino po kaya ang ating katuwang sa pagsugpo ng apoy? Po, tama, wala. Kasi kapag tayo lang po, hindi po natin kaya. Lalo na kung ang apoy ay malaki at mataas na po. So, kailangan po natin ng bombero upang masugpo ang apoy. Next, ano naman po ang nasa larawan? Tama po, sila po ay mga pulis. Ano naman ang gawain ng pulisya or mga pulis? Tama, nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng komunidad. Sila rin ang humuhulis sa nagkakasala sa ating batas. Tama po. Kumbaga, ang mga pulis po, sila po yung mga tao na inaayos at pinapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Kapag may mga masamang tao, sila po ang nanghuhuli. Tama po. Okay, next. Sino naman po ito? Tama, siya ang ating kapitan. Kapitan po natin dito sa barangay Salawag. Pero iba naman po ang kapitan dito sa barangay Paliparan po, ha? Okay, siya ang kapitan sa barangay Salawag. Kasi po ako ay taga Salawag. O kaya siya po ang aking nailagay. Si Kapitan Victor Topacio. Anong tawag sa kanya? Kapitan ng barangay. Ano naman ang ginagawa ng kapitan ng barangay? Namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad. Tama. Kumbaga, si kapitan, siya ang tagapanatili ng kaayusan sa kanyang barangay na nasasakupan. Kasi hindi naman po lahat kaya ng pamahalaan. Kung wala po sila, hindi po makakaya ng pamahalaan na mapanatili ang kaayusan, kapakanan at kaunlaran ng nasasakupang komunidad. Katuwang ni kapitan sa barangay ang ating mga barangay tanod. Ano naman ang ginagawa ng mga barangay tanod? Tumutulong sa kapitan ng barangay sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga tao sa komunidad. Kung kaya't kumbaga, yung mga natawag natin barangay pulis, yan po ang mga tanod. Kapag walang pulis, sila po ang rumoronda kapag gabi at lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Diba po? Na kailangan stay at home lang po tayo at wag po tayo lumabas. Kapag lumabas po, kailangan magsuot ng face mask at saka face shield. Kasi kapag hindi po tayo nagsuot at lumabag po tayo sa health protocols or health guidelines, dinadaki po tayo ng mga barangay tanod. Unang-una, sisitain lang po tayo. Warningan po. Sa pangalawang offense naman po, dadakipin na po talaga tayo. Kasi sa una, hindi na nga tayo sumunod. Sa pangalawa, hindi pa rin tayo sumunod. Tama po. Next. Okay na. So, nakilala nyo na po
silang lahat, 'di ba? Unang-una po ay meron po tayong sila po ay mga doktor, mga nurse, mga kaminero, basurero, karpentero, mga magsasaka, mga putanod, at kapitan ng barangay at marami pa pong iba. Ngayong panahon ng pandemya, sino-sino ang mga taong may mahalagang papel na ginagampanan sa komunidad at ano ang inyong masasabi tungkol sa kanilang kagitingan sa palilingkod sa bayan? Tama po, ang mga taong ating maasahan ngayong panahon ng pandemya na tumutulong sa atin ay tinatawag nating mga essential workers. When we say essential workers, sila po ang mga taong humaharap sa atin. Tulad na lamang ng mga doktor at mga nurses sa hospital. Mga mga tagagawa o nagtatrabaho sa supermarket or sa mga pamilihan. Tinatawag rin po silang essential worker. Nag-gets po ba? Okay. So, ngayon, hatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Ang unang pangkat, ano ang gagawin po ninyo? Gagawa ng dulaan na nagpapakita ng mga serbisyo sa komunidad. Kumaga mag-aarte po kayo dito sa harapan. Ang pangalawang pangkat, gumawa ng poster and slogan ukol sa ating mga tagagawa o hatid serbisyo sa komunidad. Magdodrawing po Pangatlong pangkat, mag-compose ng isang jingle tungkol sa kabutihang maidudulot ng mga serbisyong ito sa ating komunidad. Kumbaga, kakanta po kayo. At ang pang-4 na pangkat, pumili ng isang serbisyo sa komunidad. Iguhit ito at ilarawan ang kanyang ambag. Pumili lamang po sa ating mga natalakay. Ngayon, bago po kayo pumunta sa inyong mga grupo or pangkat, narito po muna ang mga ilan na mga tagubilin. Gumawa ng tahimik at huwag magpasaway sa grupo. Tumulong sa leader at magkaroon ng kooperasyon sa grupo. Huwag pong pasaway, huwag pong paikot-ikot, kundi anong gagawin? Tumulong sa leader at kasamahan. Magkaroon po ng kooperasyon. Meron akong mga katanungan sa inyo. Sino-sino ang mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Nagbigay pa ng isa. Tama, mga magsasaka, mga karpintero, mga tumbero, mga kaminero, mga doktor, mga nurse, mga pulis, mga bumbero, mga guro, mga tanod at kapitan ng barangay at marami pa pong iba tulad rin po ng mga sales lady natin or nagtatrabaho sa ating grocery store at ang mga taong nagtitinda sa ating pamilihan. Ano-ano ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan? Anong kanilang mahalagang papel na ginagampanan? Tama po. Sila ay nagbibigay ng serbisyo sa komunidad. Nararapat ba silang kilalanin? Tama, nararapat silang kilalanin. Dahil sila po ang mga taong kailangan natin, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kasi kapag wala sila, wala po tayong katuwang sa komunidad. At papaano na lang po kaya tayo, di ba po? Next, pang-4, bilang isang bata, ano ang iyong maiambag sa iyong komunidad upang ikaw ay maging isang kapaki-pakinabang na mamamayan sa lipunan? Bilang isang bata na katulad po ninyo, ano ang inyong magagawa sa inyong komunidad upang maging ikaw ay
kapaki-pakinabang na mamamayan sa lipunan. Ano pa kaya ang posible nating magawa bilang isang bata? Tama, unang-una, huwag magpapasaway. Ano pa? Tama, sumunod sa health protocol na huwag lumabas ng bahay. Sinasabing huwag lumabas ng bahay, labas ng bahay. Kung makahagilap kayo ng virus dyan sa labas, damay po ang buong pamilya. Hindi lamang po kayo, kundi buong pamilya ang damay. Kung kaya't sumunod sa health protocol. Ano pa? Tama, tumulong ng gawaing bahay. Tumulong kay nanay habang hindi ka pa pwedeng lumabas. Tama po. Ano pa po? Okay, very good. Kumbaga, bilang isang bata, maaari ninyong maiambag sa inyong komunidad ay ang paglilinis ng bahay, pagtulong kay nanay, huwag maging pasaway, at sumunod sa health protocol na binaba ng ating IATF. Ngayon, kumuha ng papel at sagutan ang sumusunod. Ano ang gawain ng bombero? Anong gawain ng doktor? Ano ang gawain ng kaminero? Anong gawain ng karpintero? At ano ang gawain ng isang pulis? Pumili lamang po ng letra. Atin na pong sagutan. Sige po. Unang-una, bombero. Ano ang gawain ng bombero? Bombero po. Letter. Very good. Letter E. Tumutulong sa pagsugpo ng apoy sa mga nasusunog na bahayan, gusali at iba pa. How about number 2, doktor? Letter C. Nagbibigay ng serbisyo ng panggagamot sa mga taong may sakit. Number 3. Kaminero. Kaminero or tagawalis, tagalinis ng kalsada. Ano po yon? Letter. Tama, letter D. Naglilinis ng kalsada at daan upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran ng komunidad. Pang-4, karpintero. Tama, letter A. Gumagawa at nagkukumpuni ng mga bahay, gusali at iba pang tirahan ng mga tao. At lastly, number 5, police. Letter B. Nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng komunidad. Sila rin ang humuhuli sa mga nagkakasala sa batas. Isa pa pong gawain. Sumulat po kayo ha. Ilagay po sa sagutang papel. Kailangan ng isang komunidad ang mga masisipag at may pusong tagapaglingkod upang Upang magpasaway po ba? Upang lumabag po ba sa health protocol? Upang po? Okay, tama. Kailangan isang komunidad ang masisipag at may pusong tagapaglingkod upang makapagbigay ng serbisyo sa komunidad. Ano pa? Tama, upang makapaglingkod sa mga taong bayan. Ano pa po? Upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Tama po. Ngayon, kumuha rin po ng papel at atin pong sagutan ang sumusunod na mga pangungusap. Isulat lamang ang tama o mali. Pero bago po magsulat ng tama o mali, suriing mabuti ang mga pangungusap. At huwag po padalos-dalos sa pagsagot. Na ilagay dyan, lahat ay tama, lahat naman ay mali. Umaga, suriin ang pangungusap, basahin mabuti at unawain ang bawat pangungusap. Number 1.
Hinuhuli ng bumbero ang lumalabag sa batas. Tama, mali? Mali. Kasi sino ang humuhuli ng lumalabag sa batas? Tama, mga pulis. Number 2, mabilis ang pulis sa pagpatay ng sunog. Pulis po ba ang nag-aapula ng sunog? Mali. Sino po? Tama, mga bombero. Pangatlo, sinisiguro ng kaminero na malinis ang kapaligiran ng komunidad. Tama, mali? Tama. Tutulungan ng nurse ang doktor sa pangangalaga sa mga may sakit. Tama. Tumutulong ang tubero sa kapitan ng barangay sa pagpapanatili ng kaayusan ng kapayapaan sa komunidad. Mali. Sino po ang katuwa? Sino po ang tumutulong sa kapitan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan? Tama, katuwang ni kapitan ang mga barangay tanod. 6, nagtatanim ng halaman ang karpintero upang mapagkunan ng pagkain. Mali. Sino po ba ang nagtatanim ng mga halaman upang may pagkukunan tayo ng pagkain? Tama, mga magsasaka. 7, nagbibigay ng serbisyo ng panggagamot ang doktor sa mga taong may sakit. Tama, mali? Tama po. Sino naman ang katuwang ng doktor? Tama, mga nurse. Nagtuturo sa mga mag-aaral ang guro upang matuto sa iba't ibang asignatura at kagandahang asal. Tama, mali? Very good. So, kumbaga, lahat na pala ay inyong alam. Ang doktor ang tagagamot ng may sakit. Katuwang ng doktor ang nurse. Tama. Si kapitan, siya ang namumuno ng kapayapaan at kaayusan ng barangay. Sino ang katuwang ni kapitan? Mga barangay tanod. Very good. Anong gawain naman ng barangay health worker? Taga-ikot sa kabayan upang ipaalam ang mga programang pangkalusugan. Tama, very good. Sino naman ang katuwang ng kaminero or tagawalis, tagalinis ng komunidad? Tama, ang mga basurero. Sino naman ang taga-tanim ng ating pagkain? Mga magsasaka. Very good. Taga-kumpuni ng mga sirang linya ng tubig. Mga tubero. How about taga-ayos ng mga bahay at gusali? Ang mga karpintero. Tama. Ngayon, kumuha ng inyong kwaderno. Sumulat po sa ating takdang aralin. Ano ang ating takdang aralin? Gumawa ng isang liham, pasasalamat sa isang taong nagbibigay ng lingkod sa iyong komunidad. Bilang pagpapahalaga sa kanyang ginawa, isulat ito sa papel. Gamiting halimbawa ang nasa ibaba. Mahal kong pumili lamang po Nais ko pong magpasalamat sa inyong ginagawa para sa ating komunidad tulad ng mga bilang pagpapahalaga po sa inyo, ipinapangako ko po na anong gagawin mo? Nagmamahal, isulat ninyo ang inyong pangalan. And that's all for today. See you again mga bata at maraming salamat po.